Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at Pangulong Bongbong Marcos nagalit na mga kababayan dahil 8 congressman po na tinaguriang contractors ang ipakukulong na po mga kababayan. At sabi naman po ng ombudsman ay mayroon pang mahigit o hanggang 15 po na kongresista pa ang iimbestigahan mga kababayan. Grabe, no? Ito pong drive ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon, lalong-lalo na dito po sa usapin ng flood control mga kababayan, ay talaga namang siniseryoso ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin at subscribers dyan. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button. At road to 300,000 na tayo subscribers. At 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so eto, pag-usapan natin. Matindi to mga kababayan, no? Dahil, sabi nga po dito, pinasasampahan ng plunder at iba pang kaso ng ICI at DPWH sa ombudsman. Ang 8 tinawag nilang contractors o yung mga kongresista pero contractor mga kababayan o konektado umano sa mga flood control na contractor mga kababayan. Sabi naman ng ombudsman may 15 pa na kongresista ang iniimbestigahan po ngayon. Okay, so ito panoorin natin itong mga balita na ito mga kababayan. Right? Let's go. Pinasasampahan ng plunder at iba pang kaso ng ICI at DPWH sa ombudsman ang 8 tinawag nilang contractors o mga kongresistang konektado umano sa mga flood control contractor. Sabi naman ng ombudsman, may hanggang 15 pang kongresista ang iniimbestigahan. Nakatutok si Joseph Moro. 21 kahon ng... Kayo po ba naniniwala na hanggang 15 lang, no, na mga kongresista o mas mahigit pa na mga kongresista ang sangkot dyan sa mga maanumalyang flood control na yan mga kababayan? No, ako kasi naniniwala ako na mas marami pa, no, na mga ganyang iskandalo dyan sa kongreso kasi syempre, no, mga kababayan, alam nila no, na may nangyayaring ganyan. No, pero ito para sa akin lang, opinion ko lang, no. Alam nila na may nangyayaring ganyan. Kaya imposibleng yung iba diyan hindi nila alam, no, kung paano gagawin yung mga ganyan. Siyempre, Isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman. Laman ito ang mga kontrata para sa mga proyektong nakuha sa gobyerno ng mga kontraktor na konektado umano sa mga kongresista. Hinihingi ng ICI na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista na tinawag na contractor. Sina dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Grabe, no? Alam nyo, ako honestly, hindi talaga ako sa mga party list Kung papansinin ninyo dito, no? Karamihan dito party list. Ayan, kalahati nga party list Saldico, dating Ako Bicol Party List. Edwin Garjola, Construction Workers Solidarity Party List. James Ang, Uswag Ilonggo Party List at Jet Nisay, Pusong Pinoy Party List. Ang tanong kasi mga babayan, may nagawa na ba silang batas para dyan sa mga party list nila? Diba? May nagawa na ba silang batas, mga babayan? Diba? Yun yung tanong natin Kaya ako, honestly, ayoko sa party list. Gusto ko kung merong na botohan, no? Pagbotohan, nationwide, no? Kung dapat bang tanggalin na yung mga party list na yan. Ako, honestly, dapat tanggalin na. At kung yung mga nire-represent nila, mga babayan, ang gawin na lang ng ating gobyerno, gumawa, no? Ng mga ahensya na hahawak dyan sa mga yan. Sa mga problema ng mga yan. Kasi nagkakaroon lang ng repetition No, kunyari, yung solidarity o construction workers. 'Di ba? Nandiyan naman yung nag-aasikaso sa mga construction workers natin na na mga kababayan.
Meron tayo niyan. May mga dole tayo dyan. Department of Labor and Employment, hawak na lahat yan. Diba? Itong Pusong Pinoy, anong ginagawa niyang Pusong Pinoy na yan? Uswag Ilonggo, ano ba ginagawa ng Uswag Ilonggo na yan? Diba? Ako Bicol Party List, anong ginagawa ng Ako Bicol Party List? Diba? Yun yung question dyan sa mga party list na yan. Kaya ako honestly, para sa akin, buwagin na yan, mga party list na yan. Walang silbi, walang ano yan. Repetition lang, sayang lang yung mga pasahod dyan sa mga yan. Sa totoo lang. Parang mas dumami pa yung mga korap nung pumasok yung mga party list. Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Tama. Rekomendasyon ng ICI at DPWH sa Ombudsman na kasuhan sila ng plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Lampas 80 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the contracts, be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or come to a wrong conclusion. Sinusubukan namin kunan ng mahayag si Ko at ng iba pang kongresista. May hamon naman ng ICI at DPWH kay Ko. I think you should come here to the Philippines. Nga tayo pwede mag-Facebook Live. Diba? Nga, kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Uuwi ba siya o hindi? Yun ang test dyan. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap-harap. Walong incumbent at 2 dating kongresista na maganda ron. Sinasabi natin, no? Lahat ng akusasyon ni Saldico, no, kung uuwi siya, di harapan, di ba? O di kung gusto niya, salubungin siya sa airport. O doon sila mag-usap kaagad. Di ba? Kung natatakot siya sa security niya, salubungin siya ng Pangulo para sa seguridad niya. Di ba? Kung natatakot siya, di umuwi siya dito, harapin niya, harapan sila kagad ng Pangulo. No? Live. No? Sabihin niya kung totoo yan, ng live, harapan. Hindi yung ganyan, puro ka Facebook. Diba? Ano ka, vlogger? Suhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan na mas mabuti raw kung magkukusa ng umamin at makapag-usap sa Ombudsman. Yan ang That's what we're maganda. waiting for. At least, while we're actively pursuing cases, unahan na nila kami. Kasi pag kami na una, iba na usapan niya. Hinihingi naman ng mga kabayan block sa ICI na imbestigahan ang alegasyon ni Ko na may kinalaman ang Pangulo sa budget insertions. Confirm the substance of what Zaldico is saying, namely, na nag-utos ang Presidente ng 100 billion in insertions at nagbigay sila ng kickback, no, sa Malacanang. Titigil ba ang investigasyon ngayong at magko-cover up na ngayong nasa sangkot na ang Pangulo? No comment for that now. I have to also consult the other members of the Commission before I give a unilateral Alam nyo, discussion. Hinihingan pa namin. Alam nyo, yan yung gusto nila mangyari. Yung magulo yung investigasyon. No, yung sinasabi nga natin okay. So, kami yung dinidiin ninyo So, idamay na natin yung Pangulo. Guluhin natin yung investigasyon.
Diba? Lahat na imbestigahan. Okay? So, nalihis na ngayon yung issue dito kay VP Sara Duterte. Diba? Ganun lang yun. So, ang plano nila is guluhin yung administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. No? Yun yung totoong plano nila. Para yung mga kumakampi sa administrasyon, mapapaisip, uy, may aligasyon si Saldico, agaya ng mga yan. Diba? Ng mga party list na yan. Oh, ano nangyari ngayon? Biglang umano na sila o imbestigahan na rin yung Pangulo. Diba? Yung sinasabi natin, ginugulo nila yung investigasyon. Diba? Humarap ka muna, Saldico. Yun yung matindi doon. Harapin mo yung ano sa'yo. Yung hamon sa'yo. Hindi yung guguluhin ninyo ang investigasyon. Pinapakalaboso na sa ombudsman ang unang batch ng mga umano'y contractor o ang mga kongresistang contractor din ng gobyerno. Ang ilan sa kanila tahimik lang pero una pa lang nadawit ang pangalan sa flood control scandal. Kilalangin kung sino-sino sila sa Part 1 ng Agenda Report ni Joash Malimbang. Sa unang pagkakataon, pinakakasuhan na sa ombudsman ang unang batch ng mga umano'y contractor o yung mga kongresista na contractor din ng pamahalaan. Kabilang dito sina former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Tina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They are also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. Sinilip ng aming team ang ilan sa mga kumpanyang tinukoy sa joint referral ng ICI at DPWH na nakadikit umano ng mga nasabing kongresista. Ang may pinakamalaking bilang ng mga kontratang nakuha, ang IBC International Builders Corporation at Alencon Development Corporation na pagmamayari umano ni Uswag Ilonggo Congressman Ang. Mula 2016 hanggang 2025, nakapaglista ang aming team ng 474 contracts worth 37.5 billion pesos na nasungkit ng kumpanya sa Region 6. 87 naman ang nakuha ng Alencon worth 5.6 billion pesos. Kung susumahin, aabot sa 561 contracts ang nakuha ng dalawang kumpanya sa loob ng 9 na taon na aabot ang halaga sa mahigit 43.1 billion pesos. Unang nadawit ang pangalan ni Congressman Ang sa flood control scandal. Ilang buwan lang ang nakaraan nang ipahuli ni Neophyte Congressman Leandro Leviste si Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo dahil umano sa tangkang panunuho nito. Ani Congressman Leviste, binibigyan umano siya ni Calalo ng 3 milyong piso bilang paunang kickback mula sa mga kontraktor sa kanilang distrito. Pero ayon kay Calalo, hindi raw entrapment ang ginawa ni Leviste, kundi isang instigation. Sa kanyang isnumiting counter affidavit kasi, sinabi ni Calalo na una na siya nakipagpulong kay Senator Loren Legarda, Congressman Leviste at kay Congressman Jojo Ang pagkatapos ng 2025 elections. Ang dahilan umano ng meeting para bigyan umano siya ng instructions na tingnan ang projects ni Senator Legarda sa unang distrito ng Batangas. May 28 daw nang magkaroon ng private meeting si Calalo kasama si Congressman Ang. Dito raw siya binigyan ng instruction na mangolekta umano ng donasyon mula sa mga kontraktor na may existing 2025 DPWH projects sa 1st District ng Batangas. Ikalawa sa pinakamalaking kontraktor na nasa listahan ng ICI ay ang representante ng mga construction worker sa Kongreso na si Congressman Edwin Guardiola. 3 sa mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya ang inilagay sa referral ng ICI at DPWH. Ito ang Newington Builders, S.A. Construction and General Trading at ang Laurel Development Corporation. Top contractor ng Administrasyong Arroyo si Guardiola at tila isa rin ng kanyang mga kumpanya sa top beneficiaries ng mga kontrata nang maupo siya sa Kongreso noong 2022. 300 DPWH contracts ang naitala namin bilang ng mga kontratang nakubra ng 3 kumpanya mula 2020. 271 dito nakuha niya mula 2022 na nagkakahalaga ng 30.1 billion pesos. Kung si Congressman Ang, 9 na taon bago nakakuha ng mahigit 43 billion pesos worth of contracts sa DPWH, 3 taon lang kinailangan ng pamilyang Guardiola para makakubra ng 30 billion pesos worth of DPWH contracts. Bukod pa yan sa umano'y 100 bilyong piso ng mga kontrata na si Guardiola umano ang proponent, ayon din kay Congressman Leviste. Yung mga proyekto na nakapangalan sa mga kumpanya niya ay 1/3 po lamang
ng mga pondo na nabili niya. Ito po ay sinabi din sa akin ng isang politiko na malapit kay Congressman Garjola. Ang total na mga proyekto ni Congressman Edwin Garjola sa DPWH ay mahigit 100 billion pesos. Maaring mas malapit pa sa 150 billion pesos. Sa pahayag kahapon, sinabi ni Congressman Ang na malinis ang kanyang konsensya. Aniya, hindi daw niya kailanman ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes at confident daw siyang malilinis niya ang kanyang pangalan. Ayon naman kay Garjola, handa siyang harapin ang mga paratang sa kanya. Dagdag pa ng kongresista, lagi daw ginagabay ng malasakit at hindi pansariling interes ang kanyang paglilingkod. Naniniwala rin daw siya na mananaig ang katotohanan at katarungan para. Grabe, no? Yan yung sinasabi natin. No? Ang lalaki na nakukuha proyekto netong mga party list na to. Kaya dapat bawagin na yan eh. Diba? Oh. Ombudsman, before you mentioned na meron nga po mga lumalapit sa inyong mga contractors na sila na po yung asking if may pwede po silang gawin, pwede ba silang magbalik na lang ng pera, na asikaso na po ba yun? Ano po ba yung nangyari? Or kakasuhan po talaga sila? Actually, ang nagawin siya kakausapin sa speaker ko dito. Kasi I don't want to, I don't know, this is talaga ang Congress dito. But this is something. I have to talk to the speaker because it's, this things will hurt a lot. Maraming masasaktan dito kasi the book is full of our law is full of statutes that will make people accountable and pay the price, make them pay the price for their mistakes. Yung hindi dapat ginawa mga bagay. Sir, when you mentioned mag-disrupt yung Congress, paano? Maraming kasi maapektuhan. Maraming maapektuhan. More than 10% of Congress will be affected, at the very least. More than 10% of Congress will be affected. Membership here in the House, we're talking about the House. And it's no joke to talk about 10% of them being a part of the investigation. Kasi dadami pa yan, we will still branch out. But ito yung mga low-hanging fruit. Siguro naman yan, kung this is 8, there will be around 12 to 15 more. Obviously, may conflict of interest. Kaya masakit yan. Kasi nga, sinabi ko na sa inyo dati, this entails a lot of personal sacrifice. Kasi friendships are lost, marami yung magagalit, marami nagtatampo. And then, even make sure they're affected. Hindi ko ito madaling gawain, but we have to do it for the country. Pero sir, pwede po bang sila mismo yung mag-come clean na sila na yung magsabi? That's what we're waiting for. At least, we're actively pursuing cases. Unahan nila kami, kasi pagkakita una, iba na usapan yan. Tapos well, just to spice up today, kasi nga, I've been studying the possibilities that are there for us to keep people in the country. Kasi nga, maraming bias, diba? So today, this afternoon, I just signed a letter to the Bureau of Immigration, a request for assistance to hold in the country a list of right now 77 people under fact-finding. Bukod yan, sa aming pinag sa Sandigan Bayan, for those who are under criminal investigation, precautionary hold departure order yun sa Sandigan Bayan. Pero ito, this is a function of being government, it's a foreign travel restriction order. Basta under investigation tayo, part of government, you should not be traveling and leave this jurisdiction. Yun po, it's part of the, we just put it as a request for assistance from immigration, but that is within the powers of the Ombudsman. Remember, when we join government, we surrender that power already to the right to travel, because every time we travel, even for personal or official capacity, we have to get the travel authority. It's understood. That's why we're telling these people that we're under investigation not to leave the country. It is something that is urgent for our country, and that this power, this authority we're using now to keep the people in the country for those who are under investigation for the commission of crimes, corruption statutes, anti-corruption statutes. Sir, what do you call this order, and sino-sino po itong 77? May listahan namin dyan, is really just for the immigration to whom we don't want to announce it publicly, but it's one before a FTRO, Foreign Travel Restriction Authority, order, which means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, huwag na kayo malis. Kasi may naman tayong pag-uusapan, kailangan mo na sagutin mga tanong. It's something that we have to keep within our legal system para naman maganda tayo.
sa country. Hindi naman takas na tao. So ito po mga 77 ito ay mga kawani at nare-release ng gobyerno. Sila po ay mga mababata, senador. Lahat ng klase, lahat ng posisyon, meron yan. Yun ang problema natin, mga babayan, no? Pagkaalam nila sasabit na sila, tumatakas na sila, Tapos tsaka babanatan yung gobyerno. Sasabihin iniipit sila. Diba? Yun ang problema. No? Yung accountability nawawala. Isisisi nila ngayon, sisiraan pa nila ngayon yung gobyerno, yung administrasyon. Sisiraan pa nila ngayon yung Pangulo. Diba? Tapos baka isa na rin yan sa sisigaw na BBM resign. Kasi lahat ng mangyayari dyan, babaliktad dyan. No? Babaliktad dyan. Tapos the rest, kakampi na kay BP Sara. Sisiraan na nila yung gobyerno. Para makabalik sila. Pag napababa si PBBM, makabalik sila ng Pilipinas. That's the time na makakabalik sila. Diba? And there are some very individual included. Kasi they're also being investigated in connection with corruption cases. May sinabali ka dyan. Sir, may senador po mga kasama? Meron. Ilan po? Huwag na natin usapan. Kasi ito naman kakahigaan lang, basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir, kongresista? Meron. Sir, contractor? Meron. Kasama siguro. Hindi ko pa nililistahan. Pero kasama yan. Wala mo nilalabas. Okay? Sir, Las Kapatid Jamaica Online. Sir, clarify ko lang po, may kasama pong blunder sa recommendations po ninyo sa 7080. Sir, why blunder given, yan nga, nasabi rin yung ombudsman yung mga restrictions on security condition for blunder? Ito naman yung mga recommended lang naman. Hindi naman yung explain na yun ipapala ng ombudsman. Hindi, may tiwala tayo sa ombudsman. Kasi ang importante ka, pinapasa natin ng ebidensya, meron tayong binibigay na rekomendasyon, pero at the end of the day, may tiwala tayo sa ombudsman na aaragin niya yung ebidensya, ang ombudsman na mag-desisyon, ano ang ipapala ng kasus mo. There's no such thing as an individual doctrine. Nothing is cast in stone. It's a living law. It will change. And probably, with the kind of evidence to be presented, it might lead to a second review of many of the doctrines passed by the Supreme Court. That's how there are factions. Hindi naman yan set in stone, cast in stone yan, wala nang gagalaw. We expect the Supreme Court to be able to review and rethink many of these doctrines if they will overturn the doctrine. The term such overturning a doctrine. Talagang pwede naman talagang isang tabihan at magkakaroon ng bago. Sir, follow-up lang po. Doon po sa recommendations, wala pong senador, house members po itong inanin nyo ngayon. Meron din po bang in the future na batches ng senador, bakit nauna yung house, meron po bang wisdom behind it? Bakit nauna yung house members? Every week naman kami yan. Pero sir, merong mag-file na senador. Senators, plural. Meron din po na kumita, sir. Meron din. Sir, this is for the ombudsman po. Sir, received information na DPWH accountant, Juliet Calvo, kasi po, initially draft lang yung at least nasa motion, so she posted bail and wala siya doon sa commitment order. Re-arrested daw po siya because the ombudsman amended the criminal information, kasama na rin siya sa conversation, so she was arrested. Tama po ba? That's possible. That might be true. That's true. I mean, hindi ko naman na makikamanage sa atin. But they see that there is a little oversight. They correct it. Sir, follow-up po dun sa etong nauhan, yung oriental ni Dora nakafile na. Sir, will you see consolidation of the cases para isang division lang yung may hawak? Or okay lang na tatlo? This is something that we'll be discussing as a body. Yung aking mga kasama dito sa field na usapan namin. But we're actually looking at that. Thank you, sir. Hello po, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News. Chairman, well, na-bring up pa niya yung foreign travel restriction order na po, pero may plans po ba the request for it po for any of the congressmen na mention po? Yes. We will do that. All the needs mentioned here. Okay? Sorry. Ayan. Ombudsman naman. Basta Shirley Sa mga iba from DZW, when po plan na kasabi sa speaker regarding nga po sa mga kontratista, kasi naman yun 10%, baka maapektuhan yung trabaho sa House of Representatives, when po yung meeting yung speaker? There's still open next week, I think. Hindi naman sila na actually. Bukas pa naman. So I can go to the Congress talk.
Next week. Okay, so yan mga kababayan, no? At dito nga, ayan, no? Iba't ibang mga reaksyon ng ating mga kababayan, di ba? So ano po masasabi ninyo dyan ngayon? I-comment sa ibabaan yung mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.